All right. Yes, first question. Sir, Pat Santos po, Tribune. Yes. Sir, ang tanong ko sa sugang ko yung sinasabi mo, no? Naimbestigahan, ang takeover ng government, ginamit niya yung batas na yun, sir, yung sa old regulation. Sir, yung makita may pag-abuso yung mga oil companies, ano, pwede bang kasuhan ng gobyerno o take over nila yung profit or ano po ba magiging scope ng... Hindi pa natin sinasabing merong pag-aabuso. Masasabi lamang natin yon kung maipalitaw natin na tama po ang presyong ginamit nila 2 linggo makaraan na sumiklab ang digmaan. Sapagkat nakakapagtaka po, yung pagsikat ng presyo, hindi po talaga, very highly unusual. From 55 to 125 pesos or an increase of 127%. A price difference of 70 pesos per liter. Nakita nyo halos napilayan po ang lahat ng sectors ng ekonomiya. Kung ma-validate po natin, doon po talaga nag-abuse. Ngunit kung maipakita nila, nakakapagtaka po naman, ayaw nilang magpakita, pati DOE, parang natatahimik naman sila. Bakit hindi po nila tingnan? Meron silang monitoring obligation and mandate under the law before the temporary takeover can be done. Sana wala ng temporary takeover or temporary direction of their operations. Kung halimbawa, initially, ma-verify natin, mali naman pinagkunan nyo ng presyo eh. Hindi nyo pa dapat ginamit yung replacement cost kasi maliwanag na meron pa tayong buffer. So sa makatwid, siguro, invest na 2 weeks, maliwanag na 1 month pa lang sana, doon yung ginamit kasi meron pa tayong 1 month na buffer. Sa makatwid, merong 10 to 15 days dito na pagitan na ginamit nila kagad ng replacement cost. Kung 15 days po, ang pinag-uusapan natin, multiply that by 3 pesos, kayo na po ang makakakuha kung magkano ang kinita. Okay. Follow-up na lang, sir. Follow-up. Sir, yung ibang tanong to, sir. Yung pagbenta ba ng yung Petron, yung sa atin, yung oil company na dating pag-ahari ng gobyerno, mali ba yun o tama? Sa nangyayari ngayon, sir? Inabili nila, Ramon, ang... Hindi ko po kayang sagutin kung mali o tama kasi po yun ay panahon siguro na iba yung sitwasyon natin. So, siguro, pag-aralan natin siguro, balikan kung paano ang nangyari. Panahon po yata ni Pangulong Ramos nung gano'n ang nangyari. Baka yung facts noong panahon na yon ay nagdidikta na dapat gano'n ang gawin. Maaring i-review natin kung alin ang mas maganda pong alternative sa ating panahon ngayon. All right. Any other question? Sige po. Dito merong katanungan. Pasa na lang yung mic. Check. Ito po. Yan, si Ginang Cecil Alvarez. Kasi po, nagpapasalamat kami. Ako nandito dahil ang aking pong yumaong kabiyak ang nagpundar ng batas sa energy, Department of Energy. Kanya napakahalaga ng sinasabi nyo. Unang-una yung sa sinabi ni Senator Joey, dati pa ho magkakampi nga sila para mapatupad yung Paris Climate Accord. Noong pa ho, sa Department of Energy, ang isinusulong transfer to alternative energy. Ang tagal na po yun ilang dekada na kung talagang binigyan rin ng susog ang paglipat sa sinasawag na clean energy at talaga namang bukod sa pollution ay mahalaga yon. Hindi ho pinapatupad ang bagal. Parang hindi pansin. Isa ho yun. Pangalawa, nandito ho si Sec sa communications. Katulad ng sinabi niyo ho, Senator, talagang there's a failure of communications. Hindi naman ho talaga alam ng mga ordinaryong tao o napapaliwanag. Katulad ko, ako napanood ko kayo, hindi naman ho lahat makakapanood sa hearing. Kaya't kulang ho
ang pag-aabot ng ganitong mga kaalaman o tanong. Kasi hindi ho ba, sa pagbubukas ng pinto, na-discover po natin, trilyones ang nanakaw. Pagkatapos, ang hirap ho ngayon ng lahat ng tao. At kami ho naman sa communication, kung saan nga tagapangulo namin si Senator Joey, napakahalaga ho ng komunikasyon na pinapaabot sa tao. Kahit na po sa larangan ng sining at teknolohiya, yun ho ang kulang. Pero kasi ang akala nila, pag sining, kailangan komersyo at entertainment lang. Ngunit dapat kakampi kami sa tinatagurian pong integrity of communications and popularization of science. Yun ho ang kulang. Hirap na hirap po talaga. At kung gagamitin ninyo ang puwersa ng mga committed artists, hindi lang ho entertainers, makakatulong po para mapaabot sa tao to embrace the lost, the least, the lonely, para hindi lang sa academe o yung sa mga bureaucrats ang nagaganap na kaalaman, tapos meron pang fake narrative or unquestioned narrative. Yun lang ho ang gusto namin mapaabot. There is something missing really in the Department of Energy. Your comment, Thank you po. Senator. Salamat po sa inyong... Especially on the alternative sources of energy. Sa alternative sources po kasi, tama po kayo na wala po talagang malinaw na kaseryosohan na ginagawa po ang Department of Energy. Kahit na po tinatarget nila by 2030, sabi nilang ganyan, dapat 35% na po ng ating energy consumption ay renewable na. By 2040, kailangan 50% na. Pero sa ngayon po, parang naglalaro lang po sa 12 to 15% ang part ng renewable energy. Ito po ay nakakalungkot. Isa po sa problema kasi ay yung regulasyon na dapat sana ay ito ang magpabilis ng implementation ng renewable energy. Napakarami pong problema. Kinasasangkutan na po dyan ang ERC. Doon lamang po sa net metering, hindi na po sila magkasundo sapagkat naglagay sila ng cap na 100 kilowatts. Sino naman pong negosyante ang gagawa ng, let's say, solar, kung lalagyan mo lang ng cap ng 100, pagkatapos yung iba hindi na niya may bebenta. Wala pong incentive, ibig ko sabihin, sa parte po ng DOE, ng pamahalaan. Kung ang incentive po ay nandyan at ang regulatory framework ay talagang matatag at malinis, transparent, sa tingin ko po yung mga targets na yon ay talagang matutupad sa panahong kinakailangan. At yan ang magpapabawas ng ating reliance sa fossil fuel. Sana hindi ganito kalaki ang problema natin sa presyo ng langis. Sapagkat po tayo oil-dependent talaga. Tayo po ay net importer talaga ng langis. Wala po tayong nakukuhang langis except yung ating natural gas. At yung sinabi po ninyong role ng communication, totoo po yun. Kapag ka po mga fake news at mga narratives pinapalitan nila, kanina nga po bago tayo magsimula, binibiro ko si Senator Joey at saka si Sexani. Nung pong nag-hearing kami sa Senate, ako po yung nagsabi talaga na maaring ang ganansya nila ay 3 billion pesos per day. Alam po nyo, iba po ang binanggit nilang pangalan. Hindi po ako, parang hindi po nila ako nakitang nagsalita sa Senate. Ganun po yung nangyayari ngayon. Baka nga po itong pinag-uusapan natin, sa bulletin lang sinasabi ko po, baka po hindi nyo i-publish. Sayang po sayang po. Sa bulletin, 100% po. Talaga siguro mababanggit po ang pangalan ko. Pero sa iba pong dyaryo, medyo ako po nalulungkot. Okay, we have 8 more minutes for the Q&A. Yeah. Good morning, Senator. Jocelyn Morning po po. ng Remate. Tanong ko lang po, kung mapapatunayan po ba na ang DOE
ay nagpabaya sa pagmonitor ng fuel price. May pananagutan po ba ang DOE? Second question po, sa tingin niyo po ba, Senator, may nangyaring sabwatan between oil companies, the DOE, and the national government itself? And the third po, may chance pa po ba na maibalik sa dating presyo ang produktong petrolyo sa anong pamamaraan? Tatlong tanong yun, ha? Sa 3 taon, may pananagutan ba? Lahat po ay nananagot kasi po yung mandato nila maliwanag na nasa batas. Hindi lamang po nila i-monitor, ipapublish, itatrack po nila yung movement ng presyo, pati po yung inventaryo, ang galaw ng inventaryo, nadidetermine po nila yung kasapatan po ng ating pangangailangan sa langis. Every day ang nakalagay po. Hindi po tayo dapat ma-surprise. Hindi po dapat nangyari ito na after 2 weeks, biglang sumipa ng 120%. Hindi po nangyari ito sa kasaysayan ng ating bansa ngayon lang. So sa tanong nung kung may pakikipagsabuatan, parang ang meron po eh. Kasi sinasabi ko na nga po, tinatanong ko paano nangyari, walang gustong magsalita, walang gustong mangatwiran, walang gustong kumontra. E di parang ako po si John the Baptist. Parang ako po yung the lone voice in the wilderness. O lalo na po kayo, kung hindi nyo naman ipapublish, baka wilderness na naman po ito. Okay. At ano ito pangatlong tanong? Pangatlo, Kung may At kung po- pag-asa pa pong bumaba May balik. may balik yung dating presyo. Kung talagang wala namang crisis talaga dahil hangga't hindi po nila napangangatwiran na mali po yung independent data na ipinrovide ko po sa committee. Halos 40, 45, ngayon po ay about 60 pesos per liter in the tanks of Petronas and the tanks of Rotterdam in Singapore. At ngayon po, alam po nyo, naalala ko, noong Biyernes, nakipag-ugnayan po sa akin, yung ambassador ng United Arab Emirates, at sinasabi po niya, nakakapag-offer siya at 51 pesos. Gusto ko nga siya makausap po, kaya lang, schedule ko po, very tight sa week na ito, baka next week po, kausapin ko siya. Lumilitaw po talaga, totoo eh. Ito po, siya na po yung narinig po niya yata yung aming hearing sa Senate. At gumawa po siya ng isang structure, isa pong procedure. Tinignan ko po, kagaya rin po nung informant ko sa Singapore, the same tank to vessel structure, pati po yung standard specification ng diesel na aangkatin, pareho rin eh. So unless and until the oil companies will dispute my data, parang hindi po totoo na nangyari na bigla na lang nagtaas. So, sir, pwede namin sabihin sa story na may sabwatan na nangyayari. to make us safe lang. Kung hindi po nila maipaliwanag kung bakit nangyari ang lahat ng ito, baka tama ka. Thank you, Senator. Salamat.